Hindi pa rin kita madadala para ipakilala sa mama ko, Rosalinda. Pero bakit hindi pa rin, Fernando Jose? Hindi ko nasabi sa kanya. Hindi kita pwedeng dalhin na walang pasabi. Hindi mo pa nasasabi sa mama mo tungkol sa atin? Hindi nasabi ko na sa kanya, ha? Ihatid na kita? Oo naman. Tapos na ako kanina pa. Lolo Florentino, aalis na po ako. Bukas na lang ulit. Sakay na. Sige. Salamat. Gusto kong ikwento mo. Anong sabi ng mama mo nung kinwento mo ang tungkol sa akin? Bakit kay Fedra mo ibinigay ang sulat? Ay, wala na si Dolores, kaya bakit mo pa kailangan dalhin sa rehabilitation center yon? Pero sana binigay mo na lang yung sulat kay Javier. Sana alam niya ang gagawin niya. Sandali, hindi mo pa ito nasasabi sa kanya, Zoila? Hindi ko pa siya nakakausap simulang namatay si Dolores. Pero may nalalaman ka. Ipaalam mo ang tungkol sa sulat. At sabihin mong na kay Fedra. Nasa kulungan ng kapatid ng mama ko at wala sa ibang bansa tulad ng sinasabi niya sa amin. Iaalay ko ang kalahati ng buhay ko, makapasok lang ako sa isip mo. Kung ayaw mong sabihin sa akin, ibig sabihin hindi natuwa ang mama mo. Sa susunod na lang natin pag-usapan yan, mahal ko. Bakit hindi pa ngayon, Fernando Jose? Mapilit na tao si mama, gustong nasusunod at sobrang makasarili pagdating sa nararamdaman ko. Dahil yun sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Kahit na may kanya-kanya silang pagkukulang tulad ng ganito, mabubuti ang puso ng mga ina, tulad ng sakin. Parang isang santa. Sandali, anong sinabi sa'yo ng mama mo tungkol sa akin? Mamaya natin pag-usapan yan, Rosalinda. Pero Fernando Jose, nakikita mo bang ginagawa mo sa akin? Magtiwala ka sa akin, Rosalinda. Malalim, sobrang lalim ng pagmamahal ko dito sa puso ko. At gusto kong punuin din ang sayo. Mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At ano naman ang gagawin ko sa kalahati ng buhay mo, Anibal? Ang maging pinakamasaya at pinakaminamahal na babae sa buong mundo. Maaga ako magiging byuda, kalahating buhay na lang ang meron ka. Huwag mo akong pagtawanan, Fedra. Bakit mo ba ako pinagtatawanan palagi? Sinabi ko na sa'yong ayoko sa mga sobrang seryoso. Nakadepende sa'yo mga ngiti ko. Hindi sapat ang pagngiti, Anibal. Dapat isang nakakaaliw na tao. Ilang beses na kitang niyayayang lumabas pero tinatanggihan mo ako. May nauna na akong mga plano. May gagawin ka ba mamaya? Kung ikaw ang mag-aaya sa akin, meron. Kung gusto mo, susunduin kita bukas sa bahay ninyo at manood tayo ng sine. Alam mo, Fedra, nakilala ko kanina ang isa sa mga kapatid mo. Si Lucy. Mas nababagay sa iyong kapatid ko. Kaya pasensya na, meron pa akong ibibigay na dokumento kay Mr. Ayala. Sino sa tingin mo ang hindi mo anak? Hindi ko alam, Bonifacio. Si Lucy? Ang bunso mong anak? Ang sobrang nag-aalala sa'yo? Ang naglalaban ng lahat? Hindi. Alam kong tunay ko siyang anak. Kung ganon, si Rosalinda? Siguro hindi mo tunay na anak si Rosalinda na kahit tuong bata pa lang siya, nagtrabaho para makatulong sa gastusin.
ang tumulong sa'yo sa mga panahong sobrang nahirapan ka, ang parating may ngiti sa kanyang mga labi, ang isang napakalambing at mapagmahal na Hindi bata. si Rosalinda, anak ko. Siya ang pinakamabuti. Ang pinakamalapit sa akin sa kanilang tatlo. Kung ganon, si Fedra na lang ang natitira, kaibigan. Matapang, mayabang, gustong umangat sa kahit na anong paraan, ambisyosa, tulad mo noong bata ka pa lang, hindi ba? Nangarap, sakupin ng mundo kaya hayon ilegal na pumunta sa Amerika. Naniniwala ka bang hindi mo siya anak, Javier? Hindi si Fedra. Nakita mo na, Javier? Silang tatlo. Mga tunay mo silang anak. Pero may isang hindi. Pare-pareho lang silang tatlo, kaibigan. At kung meron mang isa na hindi, nasa puso mo naman siya, kaibigan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Huwag ka magpadala sa selos o bumaba ang tingin mo sa sarili mo para magbago ang pagiging ama mo at ang dakilang pagmamahal mo sa tatlong anak mo, kaibigan. Si Fernando Jose. Kakaalis lang, Senyora Valeria. Mabuti kung ganon. Darating ang detective para magbigay ng impormasyon. Nasa silid-aklatan lang ako. Doon mo siya dalhin at walang dapat umistorbo sa amin. Nagkukulong pa rin siya sa kwarto. Walang nangyari sa pakikipag-usap ni Mang Bonifacio sa kanya. Kaya ba ganyan kakalungkot? Dahil din kay Beto, hindi pa siya umuwi at nag-aalala na ako sa kanya. Parati kang nag-aalala sa mga walang kwentang tao, Rosalinda. Kapatid natin siya, Ate Fedra. Ah, oo nga Nakalimutan pala. ko sabihin sa'yo, Ate Fedra. Yung katrabaho mong si Anibal pumunta kahapon dito. Manliligaw mo siya, tama? Ano siya? Ay, nako. Walang kwenta si Anibal. At wala lang siya sa akin. May mataas akong pangarap, kapatid. Aalis na muna ako. Tama ng pag-iisip ng kung ano, Rosalinda. Hindi lang dahil sa mga problema dito sa bahay, Lucy. Iniisip ko rin ang mama ni Fernando Jose. Sa tingin ko, hindi niya ako tatanggapin. Si Detective Torres, Senyora. Magandang umaga, senyora. Maupo ka. Salamat. At ano ang nalaman mo? May gusto kong sabihin sa'yo. Tungkol sa sulat na binigay sa akin ni Dolores bago siya mamatay para maipadala yun sa kapatid niya nasa kulungan ngayon. Kung mababasa ko lang yung sulat, tiyak na malalaman ko kung anong nakatagong sikretong yon. Makakaalis ka na dito sa lalong madaling panahon. Makakalaya na rin ako. Matapos ang 20 taon dito sa kulungan. Ay kinagagala ko makilala ka, Rosalinda. Welcome dito sa bahay ko, Iha. Sobrang nagulat si Rosalinda pagdating niya rito sa bahay natin. Akala niya siguro nakatira lang tayo sa isang pabahay ng gobyerno na mahirap lang tayo, ganon.